Ang tamad na kuneho, ikaunang grupo. Noong unang panahon, mayroong tatlong magkakaibigan na si Kuneho, Pagong at Unggoy. Sila ay nangungulekta ng mga pagkain para sa pagdating ng taglamig. Isang gabi, naisipan ni Kuneho na maglibang muna kinabukasan kaysa mangolekta ng mga pagkain sa darating na taglamig. Aking mga kaibigan, hindi ba't sobra na tayo sa pagtatrabaho? Pwede bang tayo maglibot-libot o di kayo mamahinga muna kinabukasan? Wika ni Kuneho sa dalawang magkaibigan. Magandang ideya iyan, Kuneho, pero kailangan natin mag-ipon ng mga pagkain dahil malapit na ang taglamig. Gusto ko iyan dahil sobra na rin tayo sa pagtatrabaho. Pero tama si Pagong, kailangan natin mag-ipon muna dahil na nga sa darating na taglamig. Sagot naman ng magkaibigan. At ito pa, hindi ba't pinagbawalan tayo ni Inong Gubat na maglibang? Dahil kailangan natin mag-ipon para tayo ay laging handa sa taglamig. Dugtong na wika ni Pagong. Ngunit hindi nakinig si Kuneho. Kinabukasan, maagang naghanda si Pagong at Unggoy para sa pangungulekta ng pagkain. Ngunit si Kuneho naman ay masaya na kaigalang. Kuneho, ano pang ginagawa mo dyan? Kailangan na natin mangolekta ng pagkain. Ang sigaw ni Unggoy kay Kuneho. Hindi ako sasama dahil kailangan ko din maglibang-libang at saka madami na akong naipon na pagkain. Pabalik na sigaw ni Kuneho. Walang nagawa ang dalawang kaibigan. Kung kaya't imbis na problemahin nila ito, ay sila naman ay naghanap at nag-ipon ng mga pagkain para sa taglamig. Makalipas ang ilang araw ay hindi na't muling nag-ipon ng pagkain si Kuneho. Ito na lamang ay naglibot, naglaro, nagpahinga at kumain ng kung ano-ano. Dahil sa naging kagustuhan niya na ang gawin na iyon ay nakalimutan niya na ang pag-iipon ng pagkain para sa taglamig. At dahil sa kanyang ginagawa ito ay napansin ng kanyang dalawang kaibigan. Kuneho, mag-ipon ka na ng iyong pagkain kaysa ikaw ay maglibang-libang diyan. Tama si Unggoy, Kuneho. Hindi ba't parang sobra ka na ata sa pagpapahinga mo at paglilibang? Malapit na ang taglamig, Kuneho. Ikaw din ay mahihirapan. Wika ng dalawang kaibigan kay Kuneho. Ha ha ha, kayo talaga. Masyado pang matagal ang taglamig na iyan. At isa pa, nakapag-ipon na ako ng mga pagkain. Isa naman akong kuneho at isang malaki at malakas. Kayang-kaya ko maghanap ng pagkain kahit iyan ay taglamig pa. Ha ha ha. Malakas at mayabang na wika ni Kuneho sa dalawang kaibigan. Hindi ka dapat matuwa at maging mayabang, Kuneho. Dahil sa pagdating ng taglamig, tiyak na ikaw ay mahihirapan maghanap ng mga pagkain. Binaliwala na lang ni Kuneho ang payo ng kanyang dalawang kaibigan. Kaya imbis na siya ay mag-ipon, ito ay naglaro at naglibang-libang na lang sa araw na iyon. At malapit na nga magsimula ang taglamig, nagsimula na rin na matuyo at lumamig ang ihip ng hangin. Dumating ang taglamig na balot ng makapal na yelo ang paligid. Wala na ang mga bunga ng mga puno. Hanap si Kuneho ng mga pagkain dahil hindi man lang tumagal ang kanyang mga ipon. Naghanap din siya ng masilungan, ngunit balot ng makapal na yelo ang paligid. Kalipas ang ilang araw, unti nang hindi kinaya ni Kuneho ang lamig at gutom, at naalala niya ang mga ipon na pagkain na ipon ng kanyang dalawang kaibigan, kaya naman agad siyang nagtungo dito. Oh, naririnig niyo ba ako? Oh, sino naman ang kumakatok? Oh, Kuneho, ano nangyari sa'yo? Gulat at nag-aalalang tanong ni Unggoy sa kawawang Kuneho. O munting kaibigan, maaari ba akong makitulog at makahingi ng makakain? Munting pagmamakaawa ni Kuneho sa kaibigan. Hindi ba sabi mo sa amin mayroon kang mga pagkain? Bakit ka nangihingi sa amin ngayon? Galit na medyo inis na pagsabi ni Unggoy kay Kuneho. Pakiusap, hindi ko na kaya. Tulungan niyo ako. Pagmamakaawa ni Kuneho kay Unggoy, at maya't maya lumabas si Pagong. Oh, Kuneho, anong nangyari sa iyo? Gulat na wika ni Pagong pagkatapos makita ang naghihinang Kuneho.
Pakiusap, pwede bang tulungan mo ako? O sige, halina't pumasok ka sa loob upang ikaw ay mainitan. Pinatuloy ni Pagong si Kuneho. Binigyan niya ito ng pagkain, binalutan upang mainitan, at nagbalik na ang munting lakas ni Kuneho. Maraming salamat, Pagong. Napakalaki ng utang na loob ko sa iyo. Hindi naman natin kailangan ipagdamot ang mga bagay-bagay, lalo na't kung ito ay nakakatulong. Dito ka muna pansamantala ngayong taglamig. Pero ito ang iyong tatandaan. Mahalaga ang maging handa lagi para sa darating na kinabukasan. Huwag kang mag-alala, munting kaibigan. Natuto na ako ng aking leksyon. Mahalaga ang maging handa para sa kinabukasan at isa pa, huwag maging tamad.